Vita Plus, no? Ayan. Then, Team Champions Coordinator din po ako, kasama po ni Sir Aris, no? So, kami po ay mga coordinators po ni... Sino po yung sa Team Champions natin? Si Ma'am Nancy. Okay, ayan. So, ang topic nga po ulit natin ay, pakipasa? Breakthrough! Nalagay ko na yung meaning. Ano po ibig sabihin ng breakthrough? Ayan, pagpapatulong ako sa inyo bago tayo magbalitaktakan. Ayan, pinahirapan ako Sir Alice eh. Pero actually, madali-dali na nga ito eh. Yung unang topic niya, mas mahirap-hirap. Oo, binigyan ako ng assignment. O, ano ibig sabihin ng breakthrough? Ano yung pagkakaintindi po natin? Ganon. Sige ma'am, ano yung pagkakaintindi natin sa breakthrough? Kanina, sino yung nag-share kanina? Ano pangalan ni ma'am? Hello, Ma'am Marites. Palakpakan naman natin si Ma'am Marites. Alam niyo, kanina habang pinapakinggan ko, lahat ng sinasabi niya puro breakthrough. Best example po talaga ng breakthrough. No? So, base po doon sa mga share niya, at puro mga breakthroughs yung mga didiscuss niya, ano ibig sabihin ng breakthrough? Yes, sir. Yeah, out mo. Ang breakthrough para sa akin ay malakihang pagbabago, pambihirang tagumpay. Yan, kumbaga kung nandito ka, kung nabago na ang buhay mo, nakawala ka na kung saan ka, at naiangat mo ang pamumuhay mo, kalagayan ng katayuan mo, yan ang breakthrough para sa akin po. Thank you. Palakpakan natin si Sir. That is for Resty. Resty. Palakpakan po natin si Sir Resty. No, thank you, Sir. No, actually, buti tinagalog na din, Sir. Hindi na ako mahihirapan. So, tama po yung mga sinabi niya. So, ano daw po ibig sabihin ng breakthrough? Okay, so sa science, kadalasan natin siya naririnig. Breakthrough. Diba? Yung nagka-COVID, nagkaroon ng vaccine, nagkaroon na ng breakthrough. Okay, so ibig sabihin may discovery or isang pangyayari na nakatulong para ma-improve yung isang sitwasyon o problema o solusyon sa isang problema. So yun yung sinabi kanina ni Sir, no, para matulungan ka. Eh yun yung talagang kwento kanina ni Mama Marites. Actually, si Mama Marites lang yung talaga naabutan ko eh, no? So, gusto ko sana yung mga iba pang naunang nag-share, no? So, ibig sabihin, no, ito yung sitwasyon, ano yung nangyari sa'yo, no, para makaalis ka sa ganong sitwasyon. Okay po? Ayan. So, example po nito sa science. Okay, so sino po nakakakilala sa kanya? Baka po baka kilala niya siya. O, bibigyan ko ng flyer kung sino makakahula sa kanya. Okay, so okay lang po. So, siya po, isa po siya sa favorite kong scientist. Okay? Oo, scientist siya. Filipino doctor po siya, si Dr. Fe Del Mundo. Okay? So, narinig niyo na po ba si Dr. Fe Del Mundo? O, ano yung tungkol kay Dr. Fe? Siya yung may hospital. Oo. So, bakit? Ano yung contribution ni Dr. Fe Del Mundo? Ano yung nagawa niya? Ang tanong ko muna, anong klase doktor siya? Siya po ay pediatrician. So, doktor po siya ng mga bata. Okay po, so actually po, grabe po yung contribution niya. Siya po yung first female president ng Philippine Medical Association, first female president din ng Philippine Pediatric Society, and siya din po yung kauna-unahang babaeng estudyante ng Harvard. Yes, wow. And then, ito pa po yung kanyang discovery. Okay, so ano yung kanyang na-invento? So, siya po yung nag-improve ng incubator. So para sa yung incubator? Para sa bata, para sa mga lang sa buwan. So hindi pala natin akalain, siya po pala ang nakatulong, no, para ma-improve yung incubator. And siya talaga, pati yung, alam niyo po yung sakit na jaundice? So ano pa yung nangyayari sa bata pag nag-jaundice? Ibang jaundice yan eh. Ibang jaundice yan eh. Ano po? Joints? Oo. Ano nangyayari? Tama po. Ano po nangyayari sa kanilang balat? Naninilaw. Oo. So ngayon pag naninilaw yung bata, anong ginagawa? Pinapaagawan, incubator, or pinapailawan.
Okay po, so si Dr. Fidel Mundo po lahat yun, pati yung Debbie, pinag-aralan niya yan. No? So, ibig sabihin, marami siyang achievements. Tama po ba? Marami siyang na-achieve. Pero, yung mga breakthrough na yan, ayan, yung mga breakthrough na yan, bago niya na-achieve yung mga breakthrough, dumaan muna siya sa mga breakdown. Okay? So, ibig sabihin, katulad ni Ma'am, no? Malamang bago siya sumali sa First Vita Plus, meron muna siyang pinagdaanan. Okay? So, ano kaya yung mga breakdown niya? Bakit kaya ganun na lang siya ka-passion niya pagdating sa pagdudoktor ng mga bata? Alam niyo po kung bakit? Sige, tanong niyo po, bakit? Bakit? Ayan, bakit? Kasi, 5 po sa kapatid niya ay namatay nung bata pa lang. Okay po? So, 3 doon namatay nung sanggol pa lang. Tapos yung ate niya, at age 11, namatay sa appendicitis. Tapos yung isa pa yung kapatid, na gusto mag-doktor, hindi natuloy dahil namatay din dahil sa abdominal infection. No? So yun yung kanyang mga breakdown, yun yung kanyang trauma. Kaya sabi niya, since yung kapatid ko hindi natuloy mag-doktor, ako na lang magdodoktor. No? So yun yung naging inspirasyon niya. No? Para maging isang magaling na doktor. Okay po? Pero dito sa First Vita Plus, meron din tayong breakthrough. Diba? Palakpakan natin yung President at CEO natin. Diba? Hindi po basta-basta yan. So, at age of mga 9 years old pa lang, tinuturuan na siyang maging negosyante. And siya po talaga yung nakatulong, kung sa mga hindi nakakaalam, no? So, siya po yung nakatulong sa shoe industry ng Marikina. No? Kaya kung meron po kayo na-encounter, siya po ba yung sa first quadrant? O, huwag niyo na po itanggi. Sabihin niyo po, siya po talaga. Pero dahil po sa first quadrant, natulungan po yung industry ng Marikina. Okay po? Ayan, so, pero nag-innovate si Ma'am. Ibig sabihin, nakita niya na hindi lang po pala sa sapatusan, na ang next na magbo-boom na industry ay wellness. Okay? Ibig sabihin, ano yung ibig sabihin ng wellness? Ito yung pangkalusugan, no? Yung pampabata. Diba? Napansin niyo kung sino yung mga matatagal na dito sa First Vita Plus? Ano nangyayari? Bumabata, gumaganda, at pumupogi. Oh. Kaya malalaman nyo eh. Sino nagtutulog? Thank you, Mama. O kaya malalaman nyo, pag matagal-tagal na, makikita nyo kasi sa itsura. Oo, alam nyo na kung gano'n na matagal. Yun na lang po. Ayan. So, ano po nakalagay dyan? Okay? Hindi ko lang alam kung naabutan nyo pa yung libro na yan eh. Okay, yan po yung unang libro ng Go Negosyo Book, first edition. And hindi po basta-basta yung mga negosyante na kasama po dyan. Sino po nakahawak na ng librong yan? Yung maswerte, ay, mga nasa likod. Okay? So, no, kung meron pa tayong kopya, naku po, basahin nyo po. Okay, so sino yung mga kasama dyan? Tama, sino? May nagbanggit? Si Henry C. Sino si Henry C? May-ari ng SM. Sino pa kasama sa libro na yan? Manny Villar, sino pa? Gokong Wei. Sino si Gokong Wei? May-ari ng Robinson. Sino pa? Lusyutan. Si Tony Tancaccio. May-ari ng Jollibee. May-ari ng National Bookstore. Ano pa? Si Belo. Lusyutan nata. Okay, opo, Lusyutan. Yes, ma'am. No? May-ari ng PAL, may-ari ng Channel 2, Channel 7. Ang tanong, basta-basta po ba yung mga negosyanteng nilagay? No? At ang maganda pa po dyan, kasama po yung president and CEO. Breakthrough. Bakit? Ano nakalagay dyan, no? Pakibasa nga po, sabay-sabay tayo. Sa mga, ano po ha, abot ng mga mata natin. The first and only president and CEO of multi-level marketing company who was featured in first Go Negosyo Book. No? Nakasama ang mga malulupit na negosyante sa buong Pilipinas. No? Another breakthrough. Tayo lang ha, tayo yung first na MLM company na nakasama sa Go Negosyo Book. Kahilera natin, sila Lusyutan,
Di ba? Go Kong Wei, Lopez's Ayala.